Hi, I'm Misha from DigiPets. Alam nyo ba na naliligo din ang mga hedgehogs? At sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano sila pinapaliguan. Una, syempre binasa muna natin sila para malagyan din natin sila ng soap or shampoo. Sa video na to, ang ginamit natin ay mild shampoo. Kailangan natin gumamit ng mild shampoo para syempre malinisan sila. At saka mild lang para safe sa skin nila. Kasi ang hedgehogs, medyo prone sila mag-dry yung skin pagka masyadong harsh yung ingredients ng shampoo na gagamitin natin sa kanila sa pagligo. So in this case, mild shampoo lang. Pwede yung mga pang dog or cat shampoo basta make sure na mild siya. Yung mga pang tao, pwede rin yung iba lang. Mostly yung may mga oatmeal ingredients or natural ingredients or yung mga pang baby shampoo or soap, pwede rin yun. Pagkatapos i-brush ng shampoo ang mga quills ng hedgehog, so quills yun yung mga tusok-tusok nila. Pagkatapos ma-brush yung mga quills nila, syempre kailangan natin silang banlawan. Lalagyan natin sila sa batya na may konting tubig na safe lang na kaya nilang languyin para hindi sila malunod. Mababa lang yan. Pero sprayan pa din natin sila ng water to make sure na mabanlawan natin sila maigi. Yung quills kasi nila, syempre magkakadikit din yan. Kaya pag hindi nabanlawan maigi, pwedeng maiwan doon yung soap or shampoo residue. Kaya kailangan sila banlawan maigi para maiwasan ang dandruff. Pagkatapos mabanlawan maigi, syempre pupunasan na natin sila. So, gagamit tayo ng microfiber cloth. Maganda yung microfiber cloth sa mga hedgehogs kasi very absorbent siya. Tapos madaling punasan yung mga quills nila. Either nakababa man or nakataas. Kailangan mapunasan sila maigi para maiwasan naman natin ang fungal infection pag hindi sila natuyo ng maayos. Yung ilalim kasi ng hedgehog, may mga balahibo din yan. Yung likod nila is merong quills. Kailangan matuyo siya ng maayos para makaiwas sa mga skin problems. So, syempre pupunasan muna natin sila maigi. Pagkatapos, ay iboblower naman natin sila. I-blower na natin sila gamit ang low heat settings at saka low speed lang ng blower para hindi sila gaanong ma-stress pero matuyo pa rin sila ng maayos tsaka hindi sila ginawin. So dito makikita natin binoblower yung quills para matuyo yung skin sa ilalim at saka yung ding fur nila sa belly. Sa mga magtatanong naman kung nakakatusok ba yung hedgehog, syempre nakakatusok yan kasi matulis naman talaga ang quills. Pero hindi kasi yan basta babaon, lalo na kung marunong ka naman humawak. Pag nakababa naman din yan, hindi rin naman yan nakakatusok. Yung pagpaligo naman ng hedgehog, depende na lang sa'yo kung gaano kadalas o kung gaano kabilis mumi yung hedgehog mo. Dito sa DigiPets, once a month kami magpaligo ng mga hedgehogs. Pag magpapaligo kayo ng hedgehog, siguraduhin nyo din na lukewarm o maligamgam ang tubig na gagamitin nyo para hindi sila ginawin. Kung nakaabot kayo dito, maraming salamat sa panonood. Kung na-enjoy mo ang video na ito o may natutunan ka sa panonood, maraming salamat. Please follow us at DigiPetsPH kung sa Facebook or TikTok mo ito napanood. Mag-subscribe naman kayo sa Nisha TV kung sa YouTube nyo to nakita. Abangan nyo po ang aming upcoming videos tungkol sa ibang mga animals namin at papakita ko sa inyo kung paano namin sila alagaan. At ito na ang last step natin sa grooming ng hedgehog. I-check natin yung tenga nila kung malinis o madumi. So, dito sa hedgehogs na nakita natin, malinis naman yung ears nila. So, hindi na kailangan gamitan pa ng cotton buds or anything. Pero minsan nagkaka-earwax din kasi. So, it's better to check. Thanks for watching!